It's a Rofi aside for him. Ayan, charger pala yan. Hindi mo na ito nga. So, ba't Ilang percent na po pala yun? ano? 30. Ah, 30. Paano siya pag may ito? si Chef. Okay. Welcome sa ating podcast. Kasama ko dito si Yair, King Eldest, ang second child, Abigail. So, ito po yung simula ng ano namin, mentoring. Do you want me to mentor them with the doctrine? Because they want to really be equipped with all the knowledge and skills how to deliver and convert this knowledge into action where we can do much fruit for your kingdom. So we will start with okay. Start po tayo sa lesson 1, First Minutes Course lesson 1, joining the new covenant. Marami na po ito. So yun po yung number 1 na ating pag-aralan na yung gabi. This will be a weekly session, weekly episode. This is the first maiden episode for this mentoring. We will call this youth mentoring for Yeshua's doctrine. So, joining the new covenant, why this is very important? Dahil marami na yung believer, Bible believers, naniwala sa Biblia. But then, hindi sila naka-join. Hindi nila alam paano mag-join. Tsaka hindi nila alam kailan pa tayo mag-join. Diba? Para ma-validate ang kanilang pananampalataya. Bakit kailangan ng pag-join? Any club, any program or mga tindahan, mga yung membership stores, not just po, even isang, di ba? Bibili ka ng membership card, pure gold, anong kaibahan sa ka lang, bayar ka lang at saka member. Kung member ka, benefits. Yan. At first, magkakaalam ka sa updates, ikaw yung una. At legit ka na talagang okay ka doon sa club or tindahan. So, in same way, marami po tayong kilala ng mga tao na may panampalataya. They believe the Bible, they know what is the Bible say, what the Bible says, and then, sunod nila. Sunod nila yung lahat. Kasi kadalasan yan, gusto be pag mag-share. Mabait naman ako. Hindi naman ako kailangan ng grupo. Di ba? Hindi naman makakaligtas yung reliyon. Yan yung kadalasang, yung pag mag-share ka. Tapos sabihin sa'yo, dyan ka na lang, dito ako. Tapos naman tayo tumunguhan. Di ba? Yan yung kadalasan na reasoning bakit sila hindi mag-join. So, simple po, ang pag-join talaga, talagang it's validation sa iyong panampalataya. Ma-validate siya na hindi magiging walang kwenta yung panampalataya mo dahil meron talaga siya, meron siyang legal binding doon sa pinanawalaan mo. Meron tayong contract, legal contract doon sa pinanawalaan mo. So, by that, alam po natin na yung pag-join natin ay napakalaga po na maintindihan. Okay, ang pag-join natin sa New Covenant ay talagang yun yung way na magsimula ka ng panibagong buhay, maging valid yung pagbabago mo. So, alam po natin sa Genesis 17, talking about covenants, kasi
Meron po na unang covenant, no? Old covenant. Ang pag-join doon, medyo madugo. Kasi, madugo talaga to kasi any covenant na mahalaga ay talagang kailangan may bloodshed. Kailangan mo mag-shed ng blood. Hindi naman blood bath, hindi naman bloodshed na magpatayan. Kasi meron talagang dapat dugo pag maggawa ka ng isang pag-ipagsundo. So, alam mo na, kakaiba ko talaga, alam po natin dito sa Pilipinas dati, meron tinatawag na sanduko. Ano yun? Kasunduan yun na hindi kayo mag-away, hindi kayo mag-alay, magprotektahan kayo sa isa-isa. So, yan. Ang token noon, bago ka maging member sa covenant, ay kailangan kang magpatuloy. Circumcision. Sa old covenant, bago maka-join, pagkita mo ng tuloy ka, ayan, member ka sa old covenant. Yung bakit kailangan tuloyin sila bago maka-join? Kasi token ang pagtutuloy. No? It's a token to show its generation of Israelites that the promised Messiah would come from the seed of Abraham. Hindi siya pwedeng mahawa ng lahi. So, kahit anong alien ka, kahit Gentile ka, kailangan mo patuloy para ma-preserve yung seed ng Messiah. Malay mo, yung na-convert, yan yung magiging progeny ni Yeshua. So, at least tuloy siya. Part talaga siya sa covenant. Kasi hindi siya pwedeng isilang mula sa Gentile blood. Kailangan talaga siya sa Israelite blood. Kaya, yun yung token na kailangan siyang tuliin. For the faithfulness of Abraham toward Yahweh, token siya. So, this is Abraham, yung father of faith, kailangan, kung anong pag-join ni Abraham, magpatuloy talaga. Imagine si Abraham, now, paano kayo? Andiyan lang yung maker. Kaya mo yung isa. Hindi ka na ulit. Kakabo. Okay. Sarado ang bag. Tapos, eto, discuss natin ito, may yung token, yung circumcision ni Abraham. Kung totoo si Abraham, Gentile siya galing. Goyim. He's a Goyim. Hindi ba anak siya ni galing siya sa... Yes, pero yung iba, meron kaming recording. Anak siya ni Tera. Alam niya si Tera ng negosyo. Magawa na, para taga Pampanga lang. Pero yung blood niya, galing talaga kayo. Oo, ando na blood. Pero sa pag-create ni Abayawi ng covenant, kasi kailangan niya i-reinforce yung covenant, kailangan mo patuloy. In fact, si Abraham, hindi siya tuloy until 99 years old. Di ba 99 years old siya ulit. So, ganyan katindi din, kaya importante yung tuloy. Pag-join ka sa covenant. So, yung token nga yun, na kailangan ng Messiah manatili na doon galing sa kanyang seed of Abraham. Kasi yun yung promise sa Messiah. So, hindi naman niya nga maraming seed, kundi seed lang. So, na isa, seed, hindi siya sabi seed sa Abraham, kundi seed lang. Kasi, kung tutusin mo, ang daming anak sa Abraham eh. Diba, si Ismael. Tapos pagkatapos ni Yitzhak, mayroon pa siya mga anak sa kay Keturah. Nagkasama siya ulit. So, yung lahat na anak tayo, maliban kay Yitzhak, puro yun hindi valid sa promise. They are son of the flesh, they are not son of the promise. So, kaya nga, kung tutos mo rin, nung sinabihan ni Abiyari siya para makipagkubihan sa kanya, at saka siya na doon sa kanya manggaling ang lahi, sa kanya lalabas ang Messiah. Sabi niya, wala naman kung anak, parang pang-anak. Talagang ginagulong niya si Eliezer para maging tagapagmana niya. Sinasabi tayo mismo kay Bayawi, itong tagapagmana ko, itong si Eliezer of Damascus, taga Damascus. So, Gentile. In fact, in Jewish understanding, meron nga talagang tatawag na Goyim, yung magpasalamat sila sa mga Goyim.
buwan siguro yung dito kasi sa kanilang interpretation. Kasi naging Israelite lang siya, naging ano lang siya, naging covenant partner lang siya, naging nation siya, nagkaroon lang ng Israel, nung Israel lang yung 12 tribes, di ba? Before that, wala. Eh, hindi siya Israelite, hindi naman Israelite si Abraham. Si Isaac din. Isaac din, hindi. So, Jacob. Kay Jacob na nagsimula yung Israelite. So, kung titignan mo yung dito, yung bloodline, hindi basta-basta lang kinukuha kung kani-kanino, kundi doon talaga sa promise. Nasa doon sa promise na si Yitzchak. Genesis 17:21. Yun yung nandiyan. Para maintindihan, maganda intindihin ito talaga na ang promise sa seed ay hindi basta-basta kung kani-kanino lang kumukuha. Yan din yung sinasabi ng Galatia 3:16. Kung may scriptures tayo, tingnan natin. Galatians. Galatians 3. Basahin ko sa iyo, bro. Galatians 3:16. 3:16. Yeah, 3:16. Pakibasa nga una yan. Now the promises which were made to Abraham and to his seed as a covenant, he did not say to your descendants as many, but to your descendants as one, that is Messiah. Di ba? Wihini hahab takot itong hahab takot. Ni Emru li Abraham ol sarku Welo amar weles raeha plural hindi yung yung mga seeds kundi singular lang. So berabim ki ol sar aha beyachet yun him alone no kaya pag-ikad unity pag-yachet exclusive, only one. Yan yung ginagamit sa John 3:16, no? Iko ahab, Elohim et haolam, adke, natat et, binori, yachido. Yan yung word na yachid. So yachido is only. Wiho Masaya. So, ang Masaya, ang Messiah mismo, yung nandun sa progeny ni Abraham. Circumcision was for a twofold purpose. Dalawa ang purpose ng circumcision noon. One was, as mentioned, as a token of covenant, to show the bloodline of the Messiah would come to Abraham through Isaac. So, token. Ang una, as a token na sa lahi, ang daanan o ang bloodline na pagdaanan ng Messiah ay through Abraham, through Yitzchak alone. O Yakin alone. Yan. So, secondarily, pangalawang purpose sa circumcision, it was a law of Yahweh for clean and unclean, for our male youth